Sa loob ng libu-libong taon, isa sa mga pinakamatinding misteryong bumabalot sa kasaysayan ng mundo ay ang tungkol sa mga higanting binanggit sa Biblia. Sino ba talaga sila? Mga alamat lang ba? O totoong nilalang na minsang naglakad sa ibabaw ng lupa? Ayon sa lumang tipan, bago pa ang malaking baha ni Noah, may mga nilalang na hindi ganap na tao. Sila mga Nephilim. Sila ang mga anak ng Diyos at ng mga babae sa lupa. Sila raw ang naging pinagmulan ng mga higanting tribo na kumalat sa buong mundo. Mga nilalang sila na may taas na lampas sa imahinasyon at lakas na hindi kayang pantayan ng tao. Ngunit ang hindi alam ng marami, hindi lang iisang lahi ng higante ang nabanggit sa Biblia. Sa katunayan, may iba't ibang tribo din at may kanya-kanyang pinagmulan at bawat isa ay may naiambag na bahagi sa kasaysayan ng sangkatauhan. At ayon sa mga sinaunang tala, kahit nilipol na ng baha ang daigdig, muling lumitaw ang mga higante. Lumakad silang muli sa lupa sa panahon ni Moses, ni David at ng mga hari ng Canaan. Pero sino ang mga ito? Paano sila nakabalik matapos wasakin ng Diyos ang mundo sa baha? At posible bang ang ilan sa kanila ay hindi talaga nawala kundi nagpatuloy na bubuhay? Ngayong araw sisilipin natin ang mga sinaunang aklat, ang mga lihim na teksto at mga tala sa Biblia tungkol sa 5 lahi ng mga higante na minsang naghari sa Middle East. Sila ang mga nilalang na pinaniniwalaang direktang inapo ng mga bumagsak mula sa langit. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Pagkatapos ng dakilang baha noong panahon ni Noah, may isang bahagi sa Genesis chapter 6 na madalas tawaging pinaka-nakakabighaning misteryo sa buong Biblia, at ito ang paglitaw ng mga higante. Ayon sa banal na kasulatan, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng tao. Kaya pinili nilang makisama at magkaanak sa kanila. Mula sa pinaghalong iyon, ipinanganak ang mga Nephilim, mga nilalang na may dugong makalangit at makatao, mga higanting may kakaibang lakas at kapangyarihan. Sila raw ay nabuhay bago ang baha, ngunit sa hindi maipaliwanag na paraan, muling lumitaw kahit pagkatapos ng pagbaha. At dito nagsimulang itanong ng marami, sino ba talaga ang tinatawag na mga anak ng Diyos? Ang susi sa sagot ay nasa salitang Hebreo na Ben Ha-Elohim, na sa Aramaic ay katumbas ng Bar Elohim. Ang ibig sabihin nito ay mga nilalang mula sa langit, karaniwan ay tumutukoy sa mga anghel. Ibig sabihin, ang mga higanting Nephilim ay hindi ordinaryong tao lang. Sila ay mga hybrid beings, bunga ng ipinagbabawal na pagsasama ng mga nahulog na anghel at mga babae sa lupa. Ang mga anghel na ito ay kilala bilang The Watchers, mga nilalang na dating tagapagbantay ng sangkatauhan, ngunit tumalikod sa Diyos at bumaba upang makisalamuha sa tao sa paraang labag sa divine law. Dahil dito, ang mga Nephilim ay hindi lang basta malalaki at malalakas. Sila ay mga nilalang na galing mismo sa kasamaan, mga bunga ng espiritual na pag-aaklas laban sa Diyos. Ayon sa Biblia, bago ang malaking baha, dumami at lumakas ang mga nilalang na ito. Naghasik sila ng karahasan, kasamaan at kasalanan sa buong mundo. Sila ang naging ugat ng kaguluhan na nagtulak sa Diyos na linisin ang lupa sa pamamagitan ng dakilang baha. Ngunit kahit matapos iyon, ang tanong ay nananatili. Paano sila nakabalik pagkatapos ng baha? Walang tiyak na sagot, pero ayon sa maraming scholar at researchers, kahit nawasak ang unang henerasyon ng mga Nephilim, hindi nawala ang impluensya ng mga nahulog na anghel. Patuloy silang gumalaw sa mundo sa iba't ibang anyo. Nagmamasid at unti-unting nakikialam sa mga tao. Sinasabing ginamit nila ang mga sinaunang sibilisasyon upang muling makabuo ng panibagong lahi ng Nephilim. At dahil dito patuloy ang paglaganap ng kasamaan, idolatria at spiritual na pagkabulok. Sa iba't ibang panig ng mundo, lumitaw ang mga pagano na relihiyon na sumasamba sa mga kakaibang Diyos. Mga Diyos na ayon sa Biblia ay hindi naman talaga mga Diyos, kundi mga demonyong nilalang na nagkukubli sa anyong banal. Ang layunin nila ay malinaw, makapasok sa relihiyon ng tao, tanggapin ang pagsamba at makamit muli ang kapangyarihang nawala sa kanila. Sa madaling salita, ang mga higante sa Biblia ay hindi lamang mga nilalang ng alamat. Sila ay simbolo ng isang mas malalim na labanan, ang tunay na digmaan sa pagitan ng langit at impyerno, na hanggang ngayon ay patuloy pa ring nararamdaman sa mundo. Ang kakaibang kababalaghang ito ay hindi lang nangyari sa lumang tipan. Maging sa panahon ni Moises at Aaron, nang humarap sila sa hari ng Egypt na si Paraon, makikita rin ang bakas ng madidilim na kapangyarihan.
Ayon sa kwento, nagawang palitan ng mga salamangkero ng Egypt ang kanilang tungkod at gawing mga ahas, isang kapangyarihang hindi ordinaryo. Hindi lang ito basta ilusyon, kundi malinaw na patunay na may gumaganang puwersa ng kasamaan sa likod ng mga taong iyon. Ipinapakita ng pangyayaring ito na kahit pagkatapos ng baha, patuloy pa rin ang pakikialam ng mga espiritual na nilalang sa takbo ng kasaysayan ng tao. At sa paraang hindi natin nakikita, patuloy nilang hinuhubog ang mundo sa paraang higit pa sa kayang isipin ng tao. Ang presensya ng mga Nephilim, mga nilalang na bunga ng unyon ng mga nahulog na anghel at mga babae, ay hindi lang tungkol sa laki o taas. Sila ay simbolo ng katiwalian at paghihimagsik sa Diyos. Sila ang patunay kung paano nakikialam ang mga makalangit na nilalang sa mundo ng mga tao. Tahimik ngunit lubhang makapangyarihan. Ang bawat higante ay parang marka ng espiritual na rebelyon, isang paalala na minsang may mga nilalang mula sa langit na tumalikod at naging kasangkapan ng kasamaan. Ayon sa kasulatan, ang baha ay hindi katapusan ng kanilang lahi. Ito ay pansamantalang paghinto lamang. Pagkaraan ng ilang henerasyon, muling lumitaw ang mga bagong higante at kumalat sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan, kabilang ang Kanaan, Mesopotamia at Egypt. Ang Kanaan ay ang sinaunang lupain na ngayon ay sakop ng Israel, Lebanon at bahagi ng Syria. Mula sa mga tala ng Biblia, binanggit na may 5 o higit pang tribo ng mga higante na nanirahan sa mga rehiyong ito. Sila ang mga Rephaim, Anakim, Emim, Zamzumim at Horim. Mga nilalang na itinuturing na mandirigmang napakalakas at halos di matalo. Ayon sa mga pag-aaral, kumalat ang kanilang mga lahi sa mga lupaing ngayon ay Israel, Iraq, Syria at mga karatig na bansa. Doon sila nagtayo ng matitibay na lungsod at mga kuta na halos imposibleng sakupin. Sila ang naging malalaking hadlang sa sinumang bansang nagtangkang palawakin ang kanilang teritoryo. Isa sa mga pinakakilalang bahagi ng kwento ng mga higante ay makikita sa aklat ng mga bilang, Book of Numbers, chapter 13. Isinugo ni Moises ang ilang espiya upang siyasatin ang lupain ng Kanaan. Ngunit nang makita nila ang mga Anakim, isa sa mga tribo ng mga higante, nanginig sila sa takot. Ayon sa mga espiya, napakalalaki ng mga ito. Para bang mga halimaw na naglalakad at sa harap nila pakiramdam ng mga Israelita ay mga tipaklong lang. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na laki. Ipinakita rin nito ang matinding takot at kawalan ng loob na dulot ng mga higante. Nagdulot ito ng pagdududa sa pananampalataya at halos pinatigil ang kanilang pagnanais na sakupin ng lupang pangako. Ang mga higanting ito ay hindi lang pisikal na banta. Sila rin ay sagisag ng labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Ang mga ito ay representasyon ng mga puwersang espiritual na patuloy na nakikipaglaban upang kontrolin ang mundo ng tao. Isang tahimik ngunit walang humpay na digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang presensya ng mga higante ay nagpapakita na ang labanan para sa lupang pangako ay hindi lang tungkol sa lupain o teritoryo. Ito rin ay isang digmaang espiritual. Isang tunggalian para sa kapangyarihan ng Diyos laban sa mga puwersang lumalaban sa Kanya. At dito nagsimula ang serye ng mga lahing higante na binanggit sa Biblia, mga nilalang na may kakaibang pinagmulan at bawat isa ay may sariling kwento ng hiwaga, takot at kapangyarihang lagpas sa pangunawa ng tao. Isa sa pinakakilalang lahi ng mga ito ay ang Rephaim, mga nilalang na itinuturing na misteryoso at nakakatakot sa kasaysayan ng Biblia. Ang salitang Rapha na tumutukoy sa isahan ng Rephaim ay may kahulugang konektado sa kamatayan at kabilang buhay. Sa wikang Hebreo at Phoenician, hindi lang ito nangangahulugang mga higante, kundi mga nilalang na parang nasa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga patay. Parang mga kaluluwang pag-alagala, mga espiritong hindi lubos na nabubuhay o namamatay. Pinaniniwalaan na nagsimula ito matapos ang malaking baha na binanggit sa aklat ng Henesis. Ayon sa Biblia, ang baha ay ipinadala ng Diyos upang burahin ang mga nilalang na nagdala ng kasamaan sa mundo, kabilang na ang mga higante. Ngunit matapos humupa ang tubig, tila muling lumitaw ang mga ito sa mahiwagang paraan. Paano ito nangyari? Ayon sa mga sinaunang tala, ang mga nahulog na anghel, ang mga dating nilalang ng langit na nagrebelde laban sa Diyos, ay muling nakipag-ugnayan sa mga tao. Ang ilan sa kanila ay sinamba bilang mga Diyos at sa kanilang pakikipag-isa sa mga babae. Muling ipinanganak ang mga bagong henerasyon ng higante, ang mga tagapagmana ng sinaunang lahing Nephilim. Sinasabing napakalaki ng mga Rephaim
mas mataas at mas malapad kaysa sa karaniwang tao. Isa sa pinakatanyag sa kanila ay si Og, ang hari ng Bashan. Ayon sa mga tala, umabot daw sa halos 15 feet ang kanyang tangkad at mahigit 6 feet ang lapad ng katawan. Isang tunay na bundok ng laman at buto. Ang ibang miyembro ng kanilang lahi ay halos ganoon din ang sukat, kaya't kahit saan sila magpunta, kinatatakutan sila ng mga bansa sa paligid. Pagkatapos ng Rephaim, sumunod naman ang isa pang lahi, ang Anakim, mga inapo ni anak. Katulad din sila ng mga Rephaim, matataas at napakalalakas, ngunit ang pangalan nilang anak ay may mas madilim na kahulugan. Sa mga sinaunang wika, ang salitang anak o anakin ay nangangahulugang mga anak ng mga bumagsak mula sa langit. Ibig sabihin, ang pinagmulan nila ay direktang konektado sa mga nilalang na mula sa kalangitan, mga nahulog na anghel o mga tinuturing na Diyos-Diyosan sa mga paganong sibilisasyon. Ang mga Anakim ay hindi lang basta malalakas na mandirigma. Sila ay may dugong makalangit at kapangyarihang espiritual na nakaangat sa karaniwang tao. Sa mga kwento ng Biblia, inilalarawan silang napakalaki. Umaabot sa 6 hanggang 10 talampakan ang taas sa karaniwan at may ilan pang sinasabing higit sa 14 na talampakan. Dahil sa laki at lakas nila, itinuturing silang di matutumbang kalaban. Ngunit higit pa sa pisikal na anyo, ang mga Anakim ay may kakaibang presensya. Isang aura ng kapangyarihang sobrenatural na nakakapangilabot sa kahit sinong humaharap sa kanila. At sa bawat hakbang nila sa lupaing Kanaan, tila ba muling binubuksan nila ang koneksyon sa mga puwersang nagmula sa kalangitan. Mga puwersang minsang nagdala ng kaguluhan bago pa man ang baha. Ang pinagmulan ng mga Anakim na nagmula sa mga bumagsak mula sa langit ay nagpapakita na hindi sila ordinaryong mga mandirigma. Sila ay halo ng tao at makalangit na nilalang, mga inapo ng paghihimagsik laban sa Diyos. Kaya sa halip na maging simbolo ng karangalan, naging tanda sila ng pagtutol sa kapangyarihan ng Diyos at ng masamang puwersang palaging nakabantay, naghihintay ng pagkakataong sirain ng kanyang nilikha. Ngunit kung ang mga Anakim ay kinatatakutan dahil sa kanilang laki at pinagmulan, mayroon pang isa, ang Emim, mga higanteng mas nakakatakot at mas malupit pa. Ayon sa aklat ng Deuteronomio chapter 2 verses 10 to 11, ang mga Emim ay dating nakatira roon, isang malaking lahi ng malalakas at matataas na tao, kasing laki ng mga Anakim. Ibig sabihin, kasing taas din sila ng mga Anakim, umaabot sa humigit kumulang 13 talampakan o higit pa. Ang kanilang pangalan ayon sa rabay na si Rashi ay nangangahulugang nakakatakot o halimaw. Hindi lang ito tungkol sa hitsura nila, kundi pati sa takot na idinudulot ng kanilang presensya. Sinasabing sa bawat paglalakad ng mga Emim, parang nanginginig ang lupa at ang kanilang sigaw ay sapat na para magpatigil ng tibok ng dibdib ng sinumang sundalong haharap sa kanila. Ayon sa mananalaysay na si Flavius Josephus, ang mga Emim ay may dagundong ng tinig na parang leon. Isang malalim, galit na sigaw na kayang magpatigil sa mga hukbo ng kalaban. Ang tunog na yun ay hindi lang maririnig, mararamdaman mo ito sa iyong mga buto. Sinasabing kahit ang mga pinakamatapang na mandirigma ay natutulala sa takot kapag narinig ito. Bukod pa rito, inilarawan silang may nakakatakot na itsura. Mga mukhang hindi ganap na tao, parang pinaghalo ng halimaw at nilalang ng dilim. Kung ang mga Anakim ay kinatatakutan dahil sa kanilang makalangit na pinagmulan, at ang mga Rephaim naman ay may koneksyon sa kamatayan, ang mga Emim ay naging simbolo ng purong takot. Mga halimaw na kayang manginig ang buong hukbo bago pa man magsimula ang laban. Sa kanilang presensya, bumagsak ang loob ng mga tao. Hindi lang dahil sa kanilang laki o lakas, kundi dahil sa kakayanang takutin ng kaluluwa mismo ng tao. At dahil dito, nanatili silang bahagi ng mga alamat ng sinaunang panahon. Mga nilalang na ginamit ng kasamaan para sindakin ang sangkatauhan. Ngunit hindi lang sila ang ganitong uri ng mga higante. May isa pa, ang Zuzim. Mga nilalang na bagaman hindi kasing tanyag ng Emim o Anakim, ay bahagi rin ng lahi ng mga higante na minsang naghari sa mga lupain ng gitnang silangan. Ang pangalang Zuzim, ayon sa sinaunang wikang Aramaik ay nangangahulugang matatag, malakas o matibay. At totoo nga, dahil inilarawan sila bilang mga higanteng may taas na mula 9 hanggang 13 talampakan, mga mandirigmang parang bakal ang katawan at halos hindi tinatablan ng sandata. Binanggit sila sa aklat ng Genesis chapter 14 sa panahon ng labanan ni Kedorlaomer, hari ng mga Elamite sa digmaang iyon. Nilusob ng hari ang maraming tribo sa rehiyon at kabilang sa mga naapektuhan ay ang mga Zuzim na noon ay naninirahan sa lugar na tinatawag na Ashtaroth Karnaim, isang sinaunang lungsod sa rehiyon ng Bashan.
Ayon sa mga tala, nilipol ng hukbo ni Kedorlaomer ang marami sa kanila, ngunit hindi lahat ay nawala. Ang ilan ay nakatakas at nagpatuloy sa iba't ibang bahagi ng lupain, nagtatago sa mga bundok at kuweba at doon muling itinaguyod ang lahi ng mga higante. Bagaman hindi kasing dami ng mga ulat tungkol sa kanila, ang mga Zusim ay isa sa mga pinakamakapangyarihang tribo ng kanilang panahon. Mga nilalang na kumakatawan sa pisikal na lakas at matinding katigasan, isang lahi na nagpapaalala na ang mga higante ay hindi katang-isip lamang, kundi bahagi ng isang mas malalim na kasaysayan ng mga nilalang na pinag-isa ng tao at ng makalangit na puwersa. Ang paglipol sa mga higanting Zuzim ay isa lang sa maraming kabanata ng matagal ng digmaan sa pagitan ng mga tao at ng mga nilalang na hindi ganap na tao. Ang tagpong ito ay hindi lang basta laban ng espada at lakas, kundi isang sagupaan ng katauhan laban sa mga puwersang supernatural. Sa bawat pagbagsak ng isang tribo ng mga higante, humihina ang kanilang impluwensya sa mundo at unti-unting bumabalik sa mga tao ang lupaing minsang sinakop nila. Ngunit ang pagkatalo ng mga Zuzim ay hindi pa ganap na pagtatapos. Ito ay pansamantalang tagumpay lamang ng sangkatauhan dahil ang kanilang kwento ay paalala na ang mga puwersang ito, kahit tila nawala na, ay patuloy pa rin kumikilos sa likod ng kasaysayan. Ang kanilang presensya sa mga sinaunang panahon ay hindi lang usapin ng laki o lakas, kundi simbolo ng mga makalangit na puwersang lumalabag sa batas ng Diyos. Ang bawat tribo ng mga higante, mula sa Repaim hanggang sa Zuzim, ay may dalang bahagi ng kasamaan, ibang-ibang anyo ng kasakiman, karahasan at pagwasak na kumalat sa mundo pagkatapos ng malaking baha. At kahit tuluyang naglaho ang kanilang mga lahi, ang kanilang mga pangalan ay nanatiling buhay sa mga alamat at kasulatan. Parang paalala na kahit mawala ang kanilang katawan, ang impluwensya ng mga makasalanang espiritu ay patuloy na nakikialam sa kasaysayan ng tao. Sa mga digmaan, pananakop, at mga relihiyong sinira ng idolatriya. At mula sa mga abon ng lumang mundo, lumitaw ang isa pang lahi ng higante. Ang Zamzumim, isa sa mga pinakahiwaga at pinakahuling uri ng mga dambuhala sa kasaysayan ng Biblia. Sila ay nanirahan sa silangang bahagi ng Ilog Jordan at itinuturing na huling bakas ng mga lahi ng higanting minsang naghari sa buong rehiyon ng gitnang silangan. Bagamat bahagyang nabanggit lamang sa mga kasulatan, ang kanilang kwento ay binalot ng hiwaga. Ayon sa mga sinaunang tala, ang mga Zamzumim ay may taas na 13 hanggang halos 15 talampakan. Ginagawang isa sa mga pinakamalalaking lahi ng higante na naitala. Tulad ng mga Zuzim, sila rin ay mga mandirigmang walang takot na nanirahan sa mga matabang lupain at nagtatag ng mga teritoryong hindi basta mapasok ng ibang tribo. Ngunit dumating ang panahon na bumangon ang mga Ammonite, mga inapo ni Lot, pamangkin ni Abraham, at sila mismo ang humamon sa lahing Zamzumim. Ayon sa Biblia, naglaban ang dalawang pangkat para sa lupaing sagana sa Ilog at Ani. Sa labang iyon, nagtagumpay ang mga Ammonite at tuluyang napatay o pinalayas ang mga higante sa kanilang lupain. Mula ron, unti-unting naglaho ang lahi ng mga Zamzumim at sa kanilang pagbagsak natapos ang panahon ng mga higante. Ang digmaang ito ay hudyat ng pagbabago ng panahon. Mula sa panahong pinaghaharian ng mga nilalang na may dugong makalangit patungo sa bagong yugto kung saan ang tao na mismo ang mamumuno sa mundo. Ang mga lungsod at kahariang dating binuo ng mga nilalang na ito ay unti-unting napunta sa ilalim ng pamumuno ng mga tao. At mula roon, nagsimula ang pag-usbong ng mga sibilisasyon. May mga iskolar na naniniwalang ang mga Zamzumim ay hindi hiwalay na lahi, kundi isang sangay ng mga Repaim, ang mga higanting konektado sa mundo ng mga patay. Kung totoo ito, ibig sabihin, kumalat ang kanilang impluwensya hindi lang sa silangan ng Jordan, kundi pati sa mga lupain ng Syria at ilang bahagi ng Israel. At sa ganitong pananaw, ang kwento ng mga Zamzumim ay hindi lang pagtatapos ng isang lahi, kundi simbolo ng unti-unting pagbabalik ng kapangyarihan sa kamay ng tao at ng pagkatalo ng mga nilalang na minsang tumindig laban sa Diyos mismo. Ayon sa ilang teorya, noong sinaunang panahon, malawak na bahagi ng gitnang silangan ang pinaghaharian ng mga higanting ito. At ang Zamzumim daw, ang isa sa mga huling natitirang bakas ng lahing yon, mga nilalang na sabay-sabay nangaso at hinahabol hanggang tuluyang mapuksa ng mga mas maliliit na lahi ng tao na lumitaw sa mga sumunod na henerasyon. May mga iskolar ding naniniwala na ang salitang Zamzumim ay posibleng nagmula sa salitang Hebreo na Zamzumim, na ang ibig sabihin ay mga mapanlinlang o mga sabwatan. Kung ganito nga, ibig sabihin,
Bukod sa lakas ng katawan, ang mga Zamzumim ay kilala rin sa katusuhan at kakayahang bumuo ng mapanlinlang na alyansa. Mga estratehiya at panlilinlang na minsan ay mas mapanganib pa kaysa sa espada. Ipinapakita nito na maaaring hindi lang puwersa ang dahilan ng kanilang pagbagsak, kundi pati na rin politikal na sabwatan at pagtataksil mula sa ibang lahi. Sa huli, nang tuluyang talunin ng mga Ammonite ang mga Zamzumim na wala ang isa sa mga pinakahuling lahi ng mga higante na nabanggit sa Lumang Tipan. At sa pagkawala nila, nagtapos ang panahon ng mga dambuhala. Ang kanilang kasaysayan, bagamat nababalot ng misteryo, ay sumasalamin sa walang katapusang tunggalian ng tao laban sa mga puwersang hindi nakikita, mga nilalang na nauna pa sa sangkatauhan at matagal nang sinusubukang angkinin ng mundong nilikha ng Diyos. Ang mga digmaan na binanggit sa Biblia ay hindi lang basta laban ng mga tao at higante, kundi larawan ng labang espiritual. Isang tunggalian para sa kapangyarihan at soberanya ng Diyos sa ibabaw ng daigdig. At nang mawala ang mga Zamzumim at iba pang lahi ng higante, nagwakas din ang isang panahon ng takot at kababalaghan. At nagsimula ang bagong yugto kung saan unti-unting pinangibabawan ng tao ang mundo. Subalit kahit matagal nang lumipas ang kanilang panahon, ang mga kwento ng mga higanting ito ay patuloy pa ring umiikot sa kasaysayan at pananaliksik. Hanggang ngayon pinag-aaralan pa ng mga iskolar, arkeologo at mga mananaliksik ng misteryo kung ano nga ba ang tunay na pinagmulan ng mga nilalang na ito. Totoo ba silang umiral? O simbolo lamang sila ng mga puwersang espiritual na kumikilos sa likod ng kasaysayan ng tao? Ang mga alamat tungkol sa mga higante ay nanatiling buhay sa mga kwento, sa mga mito at sa mga paniniwala ng iba't ibang kultura. At tila paalala ito sa atin na sa kailaliman ng kasaysayan ng tao, laging may labanan sa pagitan ng mabuti at masama, ng langit at lupa, ng mga nilalang ng Diyos laban sa mga bumagsak mula sa Kanya. Maaring matagal nang nawala ang mga higante, ngunit ang kanilang impluensya at anino ay patuloy pa ring maramdaman. Sa mga alamat, sa mga guho at sa mga misteryong hindi pa rin lubos na maipaliwanag hanggang ngayon. At kung totoo mang minsan silang lumakad sa ibabaw ng lupa, ang kanilang mga yapak ay nananatiling nakabaon sa pinakamatandang alaala ng sangkatauhan.